Sa word of prayer, let's come before the Lord. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, remembering, sabi nga nung awit kanina, sa kabila ng ating pagkukulang, nananatili siyang tapat, magpakailanman. Just be reminded that God loves you so much. Whatever your situation is, ang gusto ng Lord, hindi mo siya ma-fail. But He wants you to give Him glory. He wants you to overcome your situation. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, nakataas yung kanang kamay sa langit, yung kaliwang kamay nakalagay sa iyong dibdib. Just pray with me. Father God, I come before you. I humble myself. I believe that your word has power to change and transform my life. I believe that I am created to be fruitful, to multiply, and take dominion, and be your instrument to advance your kingdom here on earth. Grant me knowledge, wisdom, and understanding by the Holy Spirit. And I receive and I apply the blood of Jesus over my life. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and amen. Yes. Yeah. And tuloy natin, yung declaration po natin. No, samahan niyo po ako. Let's declare this. If you have your Bibles, no, or Bible app sa cellphone, just open your Bible app. Saan man po yan, no? Bible or Bible app. Just grab hold of your Bible. If you have a physical Bible, kung hindi po, Bible app. At declare po natin to. Okay, ready? Okay, 1, 2, 3, go. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name. And all God's people say, Amen. You may be seated. Pero bago ka umpo, sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Yes. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka, ako yung katabi mo. Amen. Now, before we continue, may mga first time po ba tayong nakasama ngayon? Taas yung kamay kung may first time po. Grabe. Pwede po, acknowledge lang natin. Can I see, pwede po bang hingin ko, tumayo yung mga first time po natin nakasama. Tayo lang po. Welcome. Welcome po. Welcome. GUCCL. Sige po. You may be seated na. Okay, at yung mga nag-invite, sino po yung nag-invite sa kanila? Pwede bang palakpakan din natin yung mga nag-invite? Ayan, okay. Grabe, no? So we thank you and acknowledge yung mga nag-invite po. Doon sa mga na-invite po, masaya po kami nakasama po namin kayo ngayon. Okay? Okay, and to continue, no? And to start na po, di ba pala nag-start si Pastor? Intro lang yun eh. No po, we've been running a series. Ang series po natin, title natin is Living a Life, no, Abundant Blessing. No, living a life of abundant blessing. At nakakatuwa po kasi some po that really took it by heart and they applied it, no, they really had that heart to really give, no, para sa Panginoon. Yung testimony po nila became different. No, their story became different. Why? Because they trusted in the Word of God. They followed and obeyed the Word of God. And we all know na pag sinunod natin yung salita ng Panginoon, ito po ay pagpapala sa atin. Amen. No, because the Word of God is the manual of our life. Amen.
No, it's Bible, B-I-B-L-E. It's basic instruction before leaving earth. Amen. It's basic instruction kasi doon naman tayo lahat patungo. No, pero that's basic instruction before leaving earth. And yung title ng topic po natin ngayon is My Multiplying God. My Multiplying God. No? Sige po sabihin natin, My Multiplying God. And I want you to be reminded na kung yung ating Diyos ay Diyos na nagmumultiply, meron ka din nun. Are you listening? Diyan po ba kayo? Kung ang Diyos mo, ang lumikha sa iyong Diyos, ang ating amang nasa langit, He is a God of multiplication, meron ka rin yan. Tignan niyo po, no? Basahin natin yung Bible. No? Okay, hindi ka Diyos, pero yung photocopy, alam niyo yung photocopy? Di ba may original, pero may photocopy. Tama? Yung original at yung photocopy, magkamukha, pero iba yung original. Tama ba? At kung ano yung meron yung original, meron din ba yung photocopy? Meron din. Mari dito, colored to, ito naging black and white. Di ba? Pero same thing, same content. Tama po ba yun? No? At ganun din tayo sa harap ng Panginoon. Sabihin, yung character ng Lord, andyan din yan sa'yo. If He's a God of multiplication, nasa iyo rin yun. Are you listening? Puntahan natin. Pastor, tignan nga natin, ano ba yan? Genesis 1:26. No, ano sabi ng Lord? Sige po, basahin nyo ng tahimik, babasahin ko ng malakas. Then God said, let us make man in our image according to our likeness. And verse 27, so God created man in His own image, in the image of God, He created him, male and female, He created them. Ano lang daw po nilikha ng Lord? Male and pag wala dyan, kakaiba. Yun lang yun. Okay po? Pero ano lang nilikha ng Lord? Male and kasi po sa world ngayon, dinidistort na yan eh. No? Dinidistort na. Na? And that's sad and I will not elaborate on that. Pero yun ang nakakalungkot po ngayon. Even social media, nakakalungkot po, even parents, they support. Even bata pa lang, even ang lumabas po ay male, ang gusto nila babae, palalakihin nila to babae. They even will support and fund para mangpangyari ko ano yung gusto nila. Kapatid, we don't do that because ang Lord ang gumagawa. Amen? We don't distort that. If you're a believer, we don't distort that. Amen. Okay. So, pero tingnan natin, ano raw, yung lalaki at yung babae, nilikha sa image at likeness ng Diyos. Ibig sabihin, yung lalaki at babae, kapunuan ng image ng Diyos. Ay, listening. Kaya na-fulfill yan lalo nung unang kasal sa Garden of Eden. Let's look at here. Tingnan niyo po. Nung si Adam at si Eve, ito yung unang-unang blessing at ito po ay nananatiling blessing sa tao. No, baka meron po rito, hindi mo alam, ito ka. Ito talaga yung blessing sa tao. Tingnan niyo po yung Genesis 1:28. Ano pong sabi? Then God blessed them, and God said to them, lalaki, babae, Adan, si Eva, ito yung unang-unang kasal. Okay, ano yung blessing? Be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over every living thing that moves on the earth. Nung nilikha ng Diyos yung tao wala pang kasalanan. Di pa nagkakasala si Adan at si Eva. Ang blessing ng Lord talaga, ang tao ay gagamitin niya to advance His kingdom here on earth. Kaya nasabi, be fruitful, kasi na kay Lord yun. Multiply, na kay Lord din yun. At take dominion, level po kasi yan. If God did not just design you to be fruitful, mabless, but God designed you not just to be fruitful, but to multiply what He has given you, andyan na yun sa'yo. At for you to take dominion. We don't take dominion sa tao, but we take dominion sa sitwasyon, mga sirkumstansya natin sa buhay. Are you listening? No, ano po ibig sabihin?
na ano man ang sitwasyon mo, and I want you to receive this by faith. And I want you to receive this in the Spirit. Ano man ang pinagdadaanan mo, hindi ko po alam kung ano pinagdadaanan mo ng pamilya ninyo. No, and I want you to receive it by faith, that you have all the authority and the power from heaven for you to overcome your situation. And I want you to receive that by faith. Are you listening? Ano man yung sitwasyon nyo sa buhay, sa pamilya, ang Diyos ang nais niya ma-overcome mo yan for you to take dominion. Amen? No, kasiyahan ng Diyos yan. Bakit? Ikaw ay magamit niya para ma-fulfill yung prayer na tinuro ng Panginoon. Mangyari dito sa lupa, gaya ng sa langit. Yung sabihin, magamit ng Lord yung life mo to advance His kingdom, to advance His territory dito sa daigdig na to. Amen? No, and for those who really believe this, kapatid, gagawin ni Lord to. Sino ito niwala, gagawin ni Lord to? Dahil nasa tao na to. Amen. Taas yung kamay, naniniwala. Buti mo, taas pa lang ng kamay, di ba? Okay, taas. Yung naniniwala ka, gagawin ni Lord sa akin to. God will make me fruitful. God will make me multiply. And God will make me take dominion. Amen? Tama? Sabi sa katabi mo, gagawin ni Lord sa akin yon. One day, yung katabi mo, dahil binless ka na Lord, yung katabi mo, mangungutang sa'yo. Ay, hindi, wala. Lahat dito ay bless ni Lord. Amen? Pero yung naniwala, siyempre, avance yan. Amen? Tama po ba? No? Pero tingnan niyo po, ito yung blessing talaga na meron yung tao. Kaya pala yung tao talaga, pwede tayo magsabi sa katabi natin ng God bless you. Amen? Bakit? Kasi gusto talaga ni Lord i-bless yung tao. Gusto talaga rin ni Lord maging blessing yung tao. Are you listening? Diyan pa po ba kayo? No, gusto talaga ni Lord, design talaga tayo maging blessing. No, kaya sabihin mo sa katabi mo, God bless you more richly. Sa katabi mo. Sa katabi. Sabihin mo sa katabi mo, okay, nasa kanan. Sabi sa nasa kanan, God bless you more richly. Ano sasabihin mo? Ito. Pag may sinasabi sa inyong blessing, kasi tayo mali. Pag binigyan ka ng blessing, ano sinabi? Ang gwapo mo ngayon, ang ganda. Parang hindi ka tumatanda. Sabihin, di naman. Mali. Blessing yon. Ano sasabihin mo dapat? Thank you, I receive it. Di ba? Diba? Kasi pag sinabihan ka ng pangit, ikaw din. Yung pangit, tinanggap, di ba? Yung blessing, hindi tinanggap. Pero yung sumpa, tinanggap. So, hindi. Dapat pag may blessing, hindi naman. Hindi. Thank you. I receive it. Thank you. Yeah? Nakanya ka? Okay. So, ngayon, binless ka nung katabi mo. Ano sabihin mo? Thank you. I receive it. Okay po ba? No, thank you, I receive it. Kasi blessing po yun, no? Huwag yung sumpa yung tinatanggap natin. Pag sumpa, huwag mo tanggapin. No, just keep your calm. Okay po ba yun? Okay. So, kaya yung title ng topic natin is My Multiplying God. Kasi, alam niyo po, sabi nga dito, we will rule over. Ano man yung situation mo? No, we will rule over. Kasi ang Lord wants you to be fruitful, wants you to multiply, and wants you to have dominion. No, hindi lang i-bless ka, but you take dominion in your situation. Na doon sa barangay ninyo, magtataka yung mga tao. Hindi naman magaling yan, ha? Pero isa lang, alam ko, masunurin yan sa Diyos. Pero grabe yung ginawa ng Lord sa buhay, oh. Biri mo, sa dami nang nandito. No, siya, ang priority niya, pagbibigay niya sa Panginoon, tayo, nagtitipid tayo, gumagastos tayo kung saan-saan natin ginagastos. Pero bakit yung pamilya nila, yung pinagpapala ng Diyos? Kasi nga, open yung floodgates of heaven sa inyo eh. Are you listening, mga kapatid? Nagagawin ni Lord yun, na alam yun, yung panahon ng ayuda, nagbibigayan sa lahat, iiwasan yung bahay ninyo. Kasi sabi nila, ay tama na, sobrang blessed na yan. Dito ba kayo, mga kapatid? Hello? O ma-identify, at bigyan mo na yan, yan yung number 1 mareklamo. Hindi tayo gano'n. Amen. Walang gano'n dito. Amen. Sa lahat dito, bless ni Lord. Parang tahimik kayo lahat, ha? Parang iba yung dating nun, ha? Kanina. Anyway.
Pero walang ganun dito. Amen. Walang ganun sa GUCCL. Amen. Lahat dito, blessing. Amen. Okay. No, Pastor, magsisimula na ako, Pastor, kasi nabasa ko. Blessing pala talaga yung tao. Fruitful, multiplying, and taking dominion. Yun pala. Amen. Yung pala yung design ng tao. No? Hindi tao yung ating take dominion, but our situation, our circumstances. Okay? And ano man ang sitwasyon mo, I wanna speak over your life. Meron kang Ama sa langit that wants you to overcome your situation. Amen? No. Kaya itong topic natin, it's very crucial. Why? Because sa Lord talaga gusto niya i-multiply. Biruin niyo po, sa Bible, pag binasa niyo po yung Bible, meron pong Book of Numbers. Aklat ng mga bilang. Nabasa niyo ba yun? Totoo ba mahalaga kay Lord yung bilang? Sino naniniwala? Tinitignan ni Lord ilan yung nakakarating dito, ilan yung nakakarating sa cell group. Ha? Chine-check ni Lord yan. Mahalaga kay Lord yung numbers. Amen. Binigyan niya nga yung 12 alagad. O biruin yan. 12 buwan para i-govern ng isang taon. 12 oras sa i-govern yung umaga. 12 oras na i-govern yung gabi. At hindi nagbabago yun. Amen. Hindi nagbabago yun. Ganun kagaling si Lord, no? At makita niya yung bilang ng 12. That's why in the church, we run that vision. Just like Jesus Christ, He has His 12. And from that 12, He conquered the world. Ngayon, bilyon na po ang Kristiyano sa buong mundo. Amen. And tignan natin, no, mahalaga ba kay Lord yung bilang? Kasi po, alam niyo po, kung ating papansinin, no, tayo po, di ba mahalaga rin ba bilang sa'yo? Di ba pag sumweldo ka, sino rito po sumweldo? Kamay. Wala sumweldo. O may baon, mga bata, estudyante. Di ba? Yung iba, kahit may trabaho, wala ro sweldo. Ewan. Nataas yung kamay, sumusweldo. Ayan, okay. Para hindi makataas. Okay. Di ba? Yung baon, may baon. Yan. So, walang pasok, walang? Yan. Kaya malungkot kayo pag walang pasok. Tama ba? Di ba, no? Lalo pag binigay na yung weekly, may sobra, walang pasok last week. Dagdag mo doon sa next week. Naku, nagastos ko na. Di ba? Pero, totoo ba, pag binigyan ka ng sweldo, ano gagawin mo? Kuha mo lang sweldo, lagay mo lang agad sa bulsa? Hindi. Ano gagawin mo? Parang kulang ata ito Parang, na-late pala ako. Tsaka may half day pala ako. At may absent pa pala ako. Tama? Titignan mo, di ba? Tapos sisilipin nung kasama mo sa trabaho. Bakit laki na sweldo nito kaysa sa akin? Huwag niyo papasilip talaga yan. Confidential po yan. Data privacy law. Naintindihan niyo po mga kapatid? Nagkakainggit tuloy kasi may nangyaring gano'n, nainggit sa akin. Ba't ang laki na sweldo? Bago lang siya. Kasi nga po, nurse ako license. Siya po, nurse assistant. Nurse siya pero hindi license. Naintindihan niya? Matanda siya sa akin, senior siya sa akin, pero mas malaki yung sweldo ko kasi siya, ang rate niya pang nurse assistant. Ako po, pang nurse. Nakuha niya ko? Okay po? Kaya yung mga bata, mag-ayos ng pag-aaral. Amen. Okay, kasi also, yung position will dictate also your salary, your value. Okay niyo po ako? Kaya mga kabataan, mag-ayos. Huwag kung ano-ano yung inaatupag. Amen? No, di ba ganon? Totoo, di ba, pag sumweldo ka, check mo yung numbers. Hindi pwedeng, sweldo mo, alis ka na lang. Misa dito sa guy, Misan, parang ata yung sweldo ko. Di ba? Then explain niya, okay po, naintindihan ko na. Di ba? Tama ba? Si Lord ganon din. No? And even tayo sa church, may ganon din tayo. Mayroon tayong 12, may primary, may 144, may 17 to 8 level na some of you. No? At meron pang 20,736. I pray kasama yung katabi mo dyan. Amen? No, alam niyo po, yung multiplication kasi, talagang nasa atin na pa. If you hear yung multiplication po, it's
It's a mathematical term. Tama po ba? Same like addition, division, subtraction. Tama po ba? No? Pero, iba po ang multiplication sa addition. When we talk about multiplication, it depends upon the denominator kung saan mo siya i-multiply. Amen? No? Kaya ang Panginoon po, dyan po tayo, no? Dyan po natin talaga binibigay sa Kanya yung ating pagtitiwala because we know that our God is a multiplying God. No, our God is a multiplying God. Ito yung tanong. Kung ang Diyos ay multiplying God, ito yung tanong. Gusto mo ba? No, here's the question. Gusto mo ba i-multiply ni Lord? Okay lang ba sa'yo? No, ito yung tanong. Okay lang ba sa'yo? Andyan pa po ba tayo, mga kapatid? Okay. So, would it be right with you if God multiplies your resources? Okay lang ba sa'yo kung i-multiply ni Lord yung resources? Okay lang sa'yo? Okay lang? Parang hindi. Okay lang sa'yo? Okay, ngayon pag-aaralan natin, paano i-multiply ni Lord yung resources na meron ka? Pastor, konti lang talagang pinagkukunan namin eh. Tuturo ko sa inyo. Okay lang ba sa inyo? Turo ko sa inyo paano i-multiply? Okay lang? Okay? Okay lang po ba? If you'll allow me, no? Matthew 14:14, nagkaroon ng miracle catch si Lord. Miracle catch. Di ba? Okay, tingnan niyo po ano sabi. Matthew 14:14, kasama yung mga disciples, sabi, when he went ashore, he saw a great crowd and he had compassion on them and healed their sick. Punta si Lord sa kabilang parte ng lawa, kasi lake yon, yung Sea of Galilee, actually lake po siya. Pumunta sila doon sa kabila ng lawa. At nandoon, ang mga tao rin naghihintay sa Panginoon. No? At nakita ng Lord, He was filled with compassion. Pinagaling niya yung mga tao. And verse 15 to 16, ano ginawa ni Lord malamang? Nagturo. Maring morning pa sila nandun, 10 a.m. 10 a.m. Nung sila nakarating ng conference last time, online. Ayan. Yan, nakarating online. Bro, punta kami conference, di ba? Nag-start 9 a.m. Maaga pa, nandun ka na, opening ng gate, 6 a.m. eh. So, dating ka doon. 9 a.m. pa talaga simula. 9 a.m. nagsimula, worship. Tapos may nagturo, matindi. Uy, magto-12 na! Lunch break na to. Tapos na yung speaker, magto-12. Biglang nung magtatapos na yung speaker, pababa yung speaker. And now, for our next session, di pa lunch? Wala ko lunch, no? Siyempre, mga isang oras na naman yung speaker na yun. Diba? No, edi magwawa na. Uy, mag-lunch na kami. Pababa na ulit. And now, for our next session, let's welcome. Laka, launa na. Ano oras ka na mag-lunch? Di ba? Right? Lalo, if you have been sa Singapore conference, we've been there, Pagadian, grabe po. Hanggang alas 11 ng gabi. Andiyan pa ba yun? Conference yun. And they are still excited. Hanggang 11? Come to think of it. Ganun si Jesus nagturo. Umabot na ng evening. Yung sa tabi mo, gabi na. Ano kayo, magturo si pastor dito. Good news. Ang daming word na tanggap ni pastor sa conference. I want to share it to you. Hanggang alas 6 ng hapon tayo. Yung katabi mo, nalungkot na. Ha? Okay lang, hanggang 6 tayo? O, tingnan mo. Akala ko ba, bigay mo na yung buhay mo kay Lord. Kanina, paiyak-iyak ka pa dun sa kanta. Ha? Huwag namang ganyan, pastor. Di ako ready, di ba? Tingnan niyo po, come to think, maaaring may baon po sila kasi alam naman nila pag si Jesus nagturo, hindi mo ubusan yan. Galing langit yan eh. Amen. Hindi mo ubusan. At si Jesus, on and on and on, nagpapagaling na may sakit, nagtuturo, papagaling may sakit, ministry. Umabot na ng gabi. Ano naging reaction ng disciples? Tingnan yung reaction ng disciples ha. Parang yung katabi mo lang kanina. 6 daw?
Parang reaction ng katabi mo, tingnan nyo. Yung katabi mo, hindi pa nga gutom yan, nagutom eh, dahil sinabi ko 6 eh. 6 na. Yeah, wala akong baon. Yeah. Then sabi, the disciples came to Him. Merong baka mamaya, upakan ni Lord, at least may dalawa sila, di ba? Pag dalawa sila, hindi. The disciples came to Him and said, ano sabi? This is a desolate place. Lord, ilang na lugar to, and the day is now over. Matatapos na po yung araw. Alisin nyo na po yung mga crowd, yung mga tao. Papuntahin nyo po na doon sa mga malalapit na mga village para makabili po sila ng pagkain nila. But of course, with due respect. Nagtuturo marahil si Lord, tapos sabi, Lord, saglit lang Ay, saglit lang Lord, yung mga tao, nag-survey kami, gutom na sila. Ubus na rin yung baon po nila eh. Diba? At sabi ng verse 16, ito matindi, sagot ni Lord. Kung ikaw yung disciple, siguro baka si Peter kasama ro kasi si Peter spokesperson eh, di ba? No, maring si Peter, si James kasama, or si Andrew, ever. Sabi ng verse 16, but Jesus said, ito matindi, kung ikaw disciple, ikaw 12 ni Jesus. Ano sabi? They need not to go away. Kayo magpakain sa kanila. Baka may baon din yung disciple eh. Hindi na nila kailangan umalis eh. Sabi, alisin nyo na sila. Pero yung disciple, okay lang sila. O maaaring sanay sila sa fasting. Pero sabi, Lord, kung ikaw yung disciple, maghapon kayo nagmi-ministry. Tapos ngayon, inutusan, pakainin nyo sila. May baon ka, di ba? Sa tingin nyo, ano ginawa ng isang disciple? Tinignan yung bag niya, may 3 tinapay. Makakatawid ka ng gabi ng 3 tinapay. Laki, di ba? Pagtingin 3, mukhang delikado tong 3 ko, Hello? Wala namang gano'n, di ba? Pero tingnan natin, maaari? Pwede? Ako, delikado tong tinapay ko. Sure ball na, kain na muna siya. No, pero tingnan niyo po, look at this. Come to think of it, I want to give you an idea. Gaano karami? Back then, they average have 4 to 7 children or more. Bakit? Kasi sa Jewish culture, sabi ng Bible, ang anak ay blessing na galing sa langit. Kaya hindi sila nag-aanak ng konti. Kasi pag mas maraming anak, mas pinagpala. Ganon ang tingin sa kanila. Kaya pag walang anak sa kanila, ang tingin baog. Of course, baog. Curse. Pag walang anak sa Israel, curse. Listen Kaya the more may anak, the more. Isipin mo, ganito lang. If ito yung 5,000, alala nyo, feeding of 5,000 to? 5,000 lalaki pa lang, sabi ng Bible. Pero alam nyo po, kung 8 times mo lang sa 4, kasi may anak, asawa, averaging lang. Maring hindi naman lahat doon, may asawa, tingnan lang natin, pero 5,000 men. Ibig sabihin, may 4 na anak hanggang 7, average. According to mga theologians, this is 20 to 25,000 people. Kayang pakainin? Pero sino itiniwala pag si Lord nagsalita, may kasamang kapangyarihan, may kasamang kakayanan, may kasamang resources. Hello? Kaya kapatid, mahalaga talaga may word ni Lord. Ano man ang situation mo, dapat may word ka ni Lord. Kaya hindi pwede, we can't afford na hindi tayo nagbabasa ng Bible araw-araw. Ay, listening, dyan pa po ba kayo? Bakit? Word ni Lord. Nung may word ni Lord, sabi, hindi nila kailangan umalis, kayo ang magpapakain sa kanila. Ito yung tanong ko, kung ikaw yung isa sa disciple, maghapon, umaga hanggang hapon, buti ngayon, aircon tayo, ang ganda ng upuan natin. Tanong ko sa inyo, ano kaya upuan nila noon?
Aircon ba sila noon? Hindi. Nasa ilang nga sila. Mainit. Maalikabok. Marahil. Mainit pa rin yung damit nila, di ba? Could you imagine? Saan sila umupo? Na-imagine niya? Dito nga, sabi ko, 6:00, parang hindi makasagot eh. Sila noon excited. Of course, si Lord yan. Pero inabot na ng ganon. Pero, tingnan nyo bigyan ko lang kayo idea. 20 to 25,000 people. Verse 17 to 18. And they said to him, we have only 5 loaves here and 2 fish. According to sa ibang version, may isang bata na nagdala, narinig yung pinag-uusapan nila, Lord. Di ba? Sabi nga, 1 taong sweldo, hindi raw kayang pakainin lahat yon kahit tagkukurot lang. Hindi kaya. 1 taong sweldo, malaki na yun. Pero hindi kaya. Bakit? Sa dami. No? Tapos, sabi pa, Lord, meron kami. Ano meron kayo? Kapatid, huwag mong memenusin kung ano yung binigay ni Lord sa'yo. Ayun na saying, God is not asking dun sa wala ka. God is just asking kung ano yung meron ka. Kaya kung sabihin sa Lord, Lord, mahina lang ako, di ako magaling. Ano ang meron ka? Ang sabi ng Lord, we have only 5 loaves here and 2 fish. And He said, bring them here and me. Una sabi ng Lord, huwag silang paalisin, kayo magpapakain sa kanila, may kakayanan yon. At isa pa sabi ng Lord, ano yung meron kayo? Lord, meron kami 5 tinapay, 2 isda. Para may pumasok na tanong sa akin, Lord, gutom na gutom din to. Bakit kaya naging 5 at 2 lang? Hindi kaya bago dumating kay Lord, may nangyari. 5 tinapay, 2 isda lang no? No? Pero wala naman po sa Bible, di natin tignan yun. Pero tignan nyo, yung disciple, bago nila dalhin yun, sino rito wala, gutom din sila. Gutom din? Pwede kayang hindi nila binigay? Pwede rin. Pero kung, alam natin yung storya, pero kung hindi nila binigay, kinain nila, ano kaya nangyari? Dumami kaya? Bro, tayo na lang to, hati-hatiin na lang natin. Ako, delikado. Di ba? Saan din aabot to? Hindi rin naman mapapakain natin. Kainin na lang, tirahin na natin to. Di ba? Pero hindi. Sabi ng Lord, bigay nyo sa akin. Kahit konti yan. Are you listening? Tingnan nyo po, ano sabi? Tuloy natin. Verse 19, then He ordered the crowds to sit down on the grass, and taking the 5 loaves, pinupo kasi pinagrupo-grupo yan. May grupo ng 150, may pinagrupo-grupo sila. Okay, at in order ng Lord, grupo sila. Then, taking the 5 loaves and the 2 fish, He looked up to heaven and said a blessing. Mari sabi lang Ama ng Panginoon, Tay, salamat sa tinapay na ito. Salamat dahil alam ko po, pagpapalain niyo to. Ask that you multiply this. Thank you. Hindi naman, siyempre walang in Jesus name siya yun eh. Thank you. Amen. Then, He called the 12. Ano ginawa niya? He broke the bread and He gave it to His disciples. Ano yung binrake? Yung bread at saka yung fish? Yung bread. Bakit kailangan i-break yung bread? May meaning yan. Because yung bread, gawa ng panadero. Gawa ng tao. It needs breaking. Yung gawa natin, minsan binibreak ni Lord. Pero yung isda, binrake niya ba? Hindi. Bakit? Gawa niya yan. May tinuturo rin, huwag tayong gagalaw sa gawa lang natin. He will surely break it. Are you listening? Pero binrake niya yung bread and He gave it to His disciples. And then next po, sabi, then He broke the loaves and gave them to the disciples, and the disciples gave them to the crowd. And verse 20 to 21, and they all ate and were satisfied, and they took up 12 baskets full of the broken pieces left over na.
Nakakita na kayo ng busog? Nakakita na po kayo ng busog? Yung talagang, ako nakakita nung birthday ni Pastor. Oh, kasi nasa buffet, sabi, kain pa kayo. Ngayon, kaya. Para malaman mo pag busog ka na. Nung bata po kami, meron kaming paano mo malaman pag busog ka na? Kasi kami po, pag pumunta ng mga handaan, inuupuan namin yung handa, magpipinsan. No, ganoon naman. Kasi actually, kami lang naman bisita, no? Box out lahat. Wala makaupo, no? Paano mo malaman pag busog ka na, tama na? Paano malaman pag busog ka na, tama na? Hawakan mo yung noo mo, hawakan mo yung tiyan mo. Pag magsintigas na, tama na. Okay ba yun? Pag malambot pa, hindi pa magsintigas, okay pa, pwede pa yan, pwede pa. Okay. Standard ko lang yun, ha? Okay, standard namin magpipinsan. Kaya kahit na busog na, kumakain pa rin kami. Grabe, no? Pastor, gluttony na yan. Okay, pero tingnan nyo, ha? Busog na sila. As in, baka yung isda nandito. Ay, no, tingnan nyo, nung pinamigay, ano sabi ng disciples? Pare, isa-isa lang, ha? Isa-isa lang. Uy, sabi ko, isa-isa lang! Pero nagtataka siya, ilan na yung kumukuha? Tinaubos. Pare, dami pa naman eh. Sige na. Ha? Sige pa, ako. Di ko na lahat. Tapos mamaya sabi na, puno pa din? O, yung gusto pa, ito pa, marami pa. Bumait. Di ba? Ito yung gusto pa kasi dami naman ito. Sobra na rin sa akin. Ito, puno. Kain pa kayo. Na, sobra na. Yung siguro yung isda, nandito pa. Sobra na eh. Busog na eh. No, can you imagine that? Iba talaga si Lord. Amen. Sabi mo, iba talaga si Lord. Amen. Busog talaga sila. No, yung time na yun, 20 to 25,000 people. Busog talaga sila. Biruin mo, siyempre, galing sa umaga yun. Mari may baon naman yun, along the way, pero naubos na eh. Biruin mo, gabi na. Tama, may mga kasama kang bata, kasama asawa mo, may mga kasama, may mga kabataan doon, kasama nila. Siyempre, malalakas kumain. 5,000 na lalaki doon. Grabe, bro. Di ba? Pero tingnan niyo po, no, pero yung gabi na nga, di ba? Ano sabi nung verse 15? Na when it was evening, na-bother talaga yung disciple. Grabe, anong oras kaya bibitawan ni Lord to? 6:00 na eh. Listening. No. Tingnan po sa it was evening, the disciples came to him and said, Lord, ilang na lugar to? Awiin nyo na sila. Papunta doon sa mga village para makabili sila sariling pagkain. Pero alam nyo po, yung mga disciples, maaaring sabihin rin, pare, gutom na ako pa. Pare, hatiin na lang to. Hatiin na lang natin itong 5. At least, pag hinati itong 5, siguro 12 tayo, pwede pa, di gawa na lang natin para at least makakain tayo. Tawid na yan. Tawid na. Di ba? Yung isda. Bahala na kung sino lang gusto isda. Yan o, marahil, no? Kasi, St. Peter's fish. Alam yan? Tilapia. Lake fish yan eh, tilapia. So, siguro malalaki noong panahon. 2 isda, malaki yun. Pwede na paghati-hatihan, palaman nila doon sa tinapay, di ba? Pero alam niyo po, ito yung tanong eh, when did the miracle of multiplication happen? Kailan nangyari yung multiplication? Kailan? Gandang tanong, no? Sino rito gusto mo talaga mag-multiply? Yung bigay ni Lord sa'yo. Taas yung kamay, gusto mo mag-multiply. Pag-aralan natin, paano mag-multiply? Okay. If you're writing in a note, sulat nyo po ito, no? See, can you imagine, no? Ano ginawa? Sabi ng Lord, kayo magpapakain sa kanila, hindi nila kailangan umalis. Ano meron kayo? Dali nyo sa akin. Dinala kay Lord, binless ni Lord, then after binless ni Jesus, He broke the bread, gave it to the disciples.
Saan nangyari yung multiplication? Kay Jesus? Hindi. Saan nangyari yung multiplication? Sa kamay nino? Sa kamay ng disciples. Sa kamay ng mga disciples. No, nung binigay nila kay Lord, binalik ni Lord, dumami na yun. Nagtataka sila marahil. Ba't di nauubos? Alam namin, ang bigay namin kay Lord 5 tinapay at 2 isda. At nung binigay niya sa amin, binigay niya sa amin, tataka kami. Hindi nauubos. Bakit? Buti na lang din nila kinain. Pwede ba nilang kainin? Ano kaya kung kinain nila? Yun ang tanong. Paisip kayo, bigay ko ba ito kay Lord? Di, pangkain ko to. Oh. Are you listening? O gusto mo talaga i-multiply ni Lord? Sino rito gusto i-multiply talaga ni Lord yung resources mo? Taas yung kamay. O, taas pa lang ng kamay, di mo na magawa, di ba? O, taas yung kamay, gusto mo talaga i-multiply ni Lord. If you're writing a notes, write this down. Number 1, truth for multiplication. Ano yan? Bring it to Jesus first for it to be blessed. Dalhin mo muna kay Lord. Oh, we've been talking about this. We've been talking about giving, tithing. We've been talking about first fruit. Bigay mo muna kay Lord. Are you listening? Bigay mo muna kay Lord. Oh. Kasi hanggat wala sa kamay ni Lord, hindi yan i-bless. Hindi yan mag-multiply. No, kung ano man yung natanggap mo, dalhin mo muna kay Lord. We must live that truth, no, as believers, na kung gusto nating dumami, ibigay muna natin sa Panginoon. Why? Hebrews 7:8. I love this verse. Ano sabi ng Hebrews? Sabi, and here, dito sa mundo, sa earth, men who die receive tithes. Okay, we talk about tithes, the 10% of our income. But there, talking about heaven, there, He receives them. Naalala niyo illustration natin dati? Tama? Naalala niyo yun? Binigay, kanino? No, sa church, through pastor. Pero, ang tunay na tumanggap, naalala niyo yun? Nag-call ako ng 3 tao. Naalala niyo? Binigay niya, pero binigay niya, pero ang tunay na tumanggap, sino? Si Lord. Binigay mo dito sa lupa, sa mortal men, sabi dyan, men who die, pero ang tunay na binigyan mo nun, ang nag-receive naman sa langit, ang Panginoong Jesucristo. Are you listening? No? And ang ganda ng mga testimonies that God really opens yung floodgates of heaven are yung testimony na di nila maipaliwanag bakit parang more than dun sa income nila, yung expense nila for a month, pero palagi nilang napagtatagumpayan. Palagi nilang nagtataka sila, how amazing God is. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Bakit? Kasi po ganun eh. At ito po, every time that we give, sabi, of whom it is witness that He lives. Ano po yung sabihin? Yung atin pong pagbibigay, ito ay patunay na tayo po ay nagtitiwala na tayo ay merong Diyos Ama sa langit na gusto niya pong i-bless tayo sa lahat ng area ng buhay natin. Sabihin, yung pagbibigay pala natin, it's a proof of our faith. Yung iba po kasi kayang ibigay. Ito lang isa. Yeah, pwede tayong magbigay. Kasi yung iba po nagbigay ng, to further explain that mamaya po sa dulo, but ibo kaya magbigay ng oras, ng pera, ng lakas, pero never yung sarili ibinigay sa Lord. Are you listening? No, to clear that, mamaya po sa dulo, no, makita natin. Kasi po yung tithes and offering natin, ito po yung proof na nagtitiwala tayo sa Diyos.
That we believe in God. That we believe that He is a multiplying God. Bakit dumami yung tinapay? Because they hand it over to Jesus. Are you listening? Doon ngayon sa time natin, wala na si Jesus, but we give it to the church. We give it to our leaders, to our pastors. No? We bless them because we believe that as we bless them, God receives our offering. And that's a proof na naniniwala tayo na mayroong Diyos na buhay at gusto niya tayong pagpalain. Kaya dumaming binigay nila. Bakit? Binigay nila sa kamay ng Diyos. Are you listening? Are you listening? Number 2, if you're writing the notes, sulat niyo po ito. It has to be given away before it can multiply. Gusto mo talaga mag-multiply yung resources mo? No? Can you give it away for it to multiply? Kasi it's a principle of sowing and reaping. Hanggat yung seed nasa kamay mo, kaya tayo minsan may tinatawag tayong seed offering or sacrificial giving. Bakit? Kasi every time that we give is a seed that we plant. Tama po ba? At totoo ba yung isang seed na tinanim mo, pag ito'y namunga, hindi lang isa? Tama? But of course, it takes time. Hindi naman pag nagtanim ka ngayon, ani ka na kinabukasan. It takes time. Pero alam niyo po, ito yun eh. It has to be given away before it can multiply. Unless you sow it, at pag sinow mo na, tinanim mo, hindi mo na nakikita yung seed. Pero sino ito naniniwala? Si Lord ang nagpapalago ng seed. Amen. Hindi mo nakikita, pero may nangyayari doon sa seed. Sunod, magiging, zygote pa, something like that. Kakaroon na, nag-ugat hanggang lalaki, maliit. Magulat ka, mamaya puno na siya. Quite some time, magugulat ka. Dahil doon sa tinanim mo, naalala mo, may panahon that I sowed and I harvest. Amen? At kung ano yung tinanim yun ng? Are you listening? Andyan pa kayo? Gusto mong umani ng 1 hektarya? Ilan ang tataniman mo? Di 1 hektarya rin tataniman mo. Amen? Tama? So, isabihin, it has to be given away before it can multiply. No. Kaya kapag na-bless tayo ni Lord, we give. Bakit? We give back to the Lord. Bakit? So that we can give aside from that. I-bless na tayo ni Lord ngayon. Yung iba po, hindi, noong una nag-start sila, Pastor, challenging yung tithes and offering. Pero Pastor, nagbigay ako. Nagulat ako. Sabi niya, iba talaga si Lord. Eto ba, dati Pastor, hanggang linggo, tatrabaho ako, walang pahinga. Talagang Monday to Sunday to Sunday, gano'n. Tuloy-tuloy. Sunday to Saturday. Tuloy-tuloy talaga, trabaho siya. Pero nung naging Christian siya, tinalaga niya na yung Sunday kay Lord. So nawala na siya 1 araw. Tapos ang matindi. Nagulat siya nung chinek niya yung kanyang income. Mas malaki yung income niya nung siya ay nagtalaga ng 1 araw sa Diyos. Sunday. First day, naalala yung tinuro ka last time? Yung first, di ba Sunday ba yung unang araw ng kalendaryo? And we give it to the Lord? Oras nga lang eh. Nagulat siya. Grabe. Mas malaki yung kinikita ko ngayon so that she can give more. Nakuha niyo po ako. That's the principle of the first. Naalala niyo yung mga tinuro natin noong nakaraan, di ba? Kung hindi nyo po pwede nyo pong balikan sa page po natin. By the way, sa mga nasa live po, magandang araw po sa inyo. Kaya po sabi pala ng Bible, blessed are those who give than those who receive. Kasi nung nag-give sila, nagmo-multiply. But those na palagi nilang receive, kinain, ano nangyari? Dadami? Hindi. Kaya pala mas binibless yung nagbibigay because mino-multiply ni Lord. Are you listening, mga kapatid? Pansinin mo, yung may kakilala kang giver, hindi naubusan yan. Palaging giver yan. Pero yung kakilala mo na ganon, alam mo yung belekoy? Alam belekoy? Yung belekoy, basta hindi ko abot, hindi ko naabot yan. Okay. Parang ano ba yung term natin ngayon? Ha? Kalamay. Alam yung kalamay, indang? Grabe, pag yun, yung, ang kunat.
May kilala kayong ganon? Tignan mo yung makunat. Oh. Bakit? Kasi ang Lord talaga, love na givers. Bible po may sabi, hindi po ako Blessed are those who give than those who receive. Okay. Tingnan niyo po. Paano kaya kung kinain? Meron tanong paano kaya kung kinain nila yung 5 tinapay at 2 isda? They did not care dun sa maraming tao. Pare, tayo na, kainin lang natin, tirahin na natin to. Pwede naman di ba? Pero hindi. Binigay talaga nila kay Lord. Ito yung tanong, dumami ba? Ito yung tanong, willing ka ba mag-share? Tanong mo yung katabi mo, willing ka ba mag-share? Kasi si Rito niwala, our God is 101% committed and willing, dedicated to fulfill what He has promised. Amen? No, kaya tingnan nyo, si Lord, basta may pinapagawa sa Bible, gawin lang natin. Yung disciple, walang reklamo. Okay, Lord, sige. 5 tinapay, 2 isda. They don't know ano pinapagawa ni Lord. Pero alam niyo po, anything that you give to the Lord, it will be blessed. Sabi ko nga, yung nakaraan, naalala niyo yun, may 10 guys dito, nagre-represent 1,000 pesos, bawat isa 10%, tagwa 100, di ba? 10 100 kasi. Pag binigay niya yung 100 kasi that's the 10% of it, ano mangyari? Mabibless yung 90. Pero 100%, i-keep niya lahat. Hindi niya bigay. 100% meron siya, pero hindi blessed. Naintindihan niyo? Ano gusto mo? 90 na blessed o 100 na hindi blessed? Nakuha niyo ko? That's it. Kasi yung 10, yun yung mag-open sa'yo so that you can be able to give more. That's the time that the miracle of God will work in your life. No. Sino nakakita ng miracle? Yung nagbigay sa kamay ni Lord, yung disciples. Hindi alam nung crowd yun. Hindi nila alam na ang pinanggalingan nung pinamigay sa kanila, 5 tinapay at 2 isda lang. Ang nakakaalam lang, disciples. So dito gusto mo makita ng milagro talaga ang Lord sa buhay mo. Sunod. Tama? Nung sumunod na sila, nung binigay na nila, walang alam yung crowd dun. Yung disciple, yung napapaano yung mata. Kada bigay. Feeling niya kasi maubusan na di ba? Pero sige pa, gusto niyo pa? Hindi na, tama na, busog na. Busog na busog. Hello? Sino rito gusto mo mag-showdown si Lord sa buhay mo? Ha? But, kunin natin yung principle na to. No. Alam niyo po, I established principles in my life, especially when I went to Butuan. There are things that I've learned. First thing, kami po ni Pastora, number 1 that we're working out, is, di ba parang nabigay mo na yung 10% mo, bigay mo na tithes mo, bigay mo na yung offering mo, what do you do with the rest? Yung iba po kasi, yun, nagkakaroon ng problema dito, hindi alam kung ano dapat gawin. Number 1, okay, get out of debts. Utang. And utang na loob. Kung may pinagkakautangan ka, please, huwag mong takbuhan. Huwag mong takbuhan. Pastor, galit na galit kasi sa akin. Ikaw ba naman, nung mangungutang ka, ang sweet-sweet mo. Nung nakautang na, hindi mo nakilala, parang pag naglakad ka, parang kang kabayo, may bukado. Katapakaharap mo lang. Hindi ba magalit yun sa'yo? Please, gawin mo, kausapin mo. Makiusap ka. No, kuya, ate, o kung sino man, pwede ba? Mangako ka. Tuwid mo. Kasi kahit nasabihin mong bless ako, pero may nagpe-pray sa'yo, Lord, ng utang, hindi ako binayaran. Hindi blessing ang binibitawan niya sa'yo. Kabaliktaran. At didinggin ba siya ni Lord? Uy, sabi, ang Lord, ang favor daw ng Lord, nasa inaapi. Biruin mo, nangako ka. Tingnan niyo itong, Kaya sabi mo sa katabi mo, no to utang,
yes to savings. To give you po, no, totoo ba may mga responsibilities, may mga pinagkakautangan? Kaya huwag mong tatakbuhan. Huwag mong tatakbuhan. Pakiusap ni Pastor, huwag mong tatakbuhan. Pag tinanggap mo to by heart, sabi mo, lalapit ka sa akin one day, Pastor, salamat. You preach about that. Oh, alam niyo si Pastor kasi ganito. I make that decision, no? Pero bago ko kwento, puntahan natin itong Ecclesiastes 5:4. If you make a promise to God, keep your promise. Don't be slow to do what you promise. Kaya pag nangako tayo kay Lord, gawin natin. Lord, nangako ako. Yung humingi ka, Lord, bigyan niyo lang ako trabaho. Ibibigay ko to sa inyo, Lord. I'll be faithful. Ito pa rin mo. Kasi si Lord yan eh. I-bless ka niya talaga. Be faithful. Okay. God is not happy with fools. Alam niyo na yung fools? Yung nangako, hindi naman tinupad. Ano sa Tagalog yung fools? Swimming pool. Hindi po. Iba po yun. P po yun. Ito po F. Okay? So, ano yung Tagalog sa fools? Yun na yun. Yun na yun. Okay. Sabi, give God what you promise to give Him. Pag nangako ka kay Lord, bigay mo. Lord, bigay ko sa inyo yung pag-aaral ko. Oh, bigay mo. Lord, bigay ko sa inyo itong trabaho to. So, bigay ni Lord. So, kung ano man yung pinangako mo kay Lord, bigay mo. 5. Ibig sabihin, kung bigay mo kay Lord yung trabaho mo, huwag mo gamitin dahilan na yung trabaho mo hindi ka makarating sa gawain. Are you listening? Okay. So, it is better to promise nothing than to promise something and not be able to do it. So, ibig sabihin, huwag kang mangako, ate, kuya, babayaran ko. No. Okay? Okay po? Pero, di ko alam kung paano mo pag-anuhan yung situation mo. Pero please, huwag mong talikuran. Kausapin mo, makiusap ka. Talaga pong may nangyari nung pandemic. Talaga pong hanggang ngayon, di pa kami naka-recover. Mag-sorry ka lang. And make a commitment kung ano lang yung kaya mo. Kasi minsan nakakainis naman, kaya siguro lalo nagalit. Pagka sinisingil ka niyan, hindi ka nagbayad. Pero nagpo-post ka, may bago kang binili sa Shopee at Lazada. Hello? Tapos siya na tumulong sa'yo nung panahong hirap na hirap ka, kinalimutan mo. Tapos nakita niya, dami mong pampos, sama mo tropa mo, kung saan-saan kayo nagpunta. Nandito pa ba kayo? Ayun, kaya nagalit. Ituwid mo na lang. Ayusin na lang natin. Bakit? At times, bakit tayo nagkakaproblema? We spend beyond our means. Kaya tatag na natin, ano? No to utang, yes to savings. Alam niyo si Pastor, nag-resign na yung laptop ko kasi nag-blackout yung screen. Oh, alam yung ginawa ni Pastor? I was desiring to buy a new laptop at magamit ko rin para sa trabaho. Pero alam nyo, nakita ko mga para magandang specs, mga nasa 50 pataas eh. Hanggang 100,000. Mahal naman. Sabi ko, pag kumuha ko nito, Lord, gagamitin ko credit card ko, pwede naman. Kaya lang mga 1 taon, 2 taon, iisipin ko to. Dadagdag ko pa sa expense ko. Meron akong konting na save. Ano ginawa ko? Di doon ako sa second hand. I bought a mini PC. Mini PC lang, hindi laptop. And I have my old monitor sa bahay, yung ginamit ko. Dagdag lang ako mga 3,000 para i-upgrade yung RAM so that mas mabilis. So, ang bilis. So, magkano lang nagastos ko? Mga 19,000. So, bumili lang din ako ng portable na monitor. It took me siguro mga 25,000. Pero pag bumili ka ng laptop, sus, mga 50 pataas para yung specs na hinahanap ko. Na ngayon, meron dun sa magano? 25,000. Are you listening? Wala akong utang. I paid it in cash. Hello? Wala akong iniisip ngayon. Yun lang yung kaya ko. Pastor, second hand? Okay. Sa susunod, bibili ko. Sa susunod. Mag-iipon pa ako uli. Nakuha niyo po ako mga kapatid? Kasi minsan parang,
Ay, kuha ko, credit card ako, cash. Hindi cash eh, cash. Cash eh, kinaskas ng kinaskas. Alam mo ba, pag nag-buy ka, anong gangyari sa sunod? Pay. Yun na, patong-patong na. Kala ko, kaya ko to Yun na. Bakit? You live beyond your means. Hindi mo pa kinikita, babayaran mo na. 30K yung babayaran mo monthly. Ang sweldo mo lang, 20K. Hello? Di ba? Naka-iPhone 14 Pro Max. 15 na pala ngayon, no? 15 na ba? Di ba? 256 GB. Nox. Astig yung cellphone mo. Smartphone. Kaya lang, may hawak. Smart ba? Hello? Nakanya po ako, mga kapatid. Ano ibig sabihin? Live within your means. Live within your means. Magkano ba talaga income mo monthly? Yun lang muna. Huwag ka muna kumuha, huwag ka muna magdagdag. Cash ka, huwag utang. Pwede naman, actually, totoo lang, kaya ni Pastor kumuha ng sasakyan. Kaya. 5 years, hulugan? Kaya. Pastor, ba't di mo ginagawa? Ayoko. Utang yun eh. Hindi ko pa napapagtrabahuhan yun. Are you listening? Pastor, malakas ka pa naman. Ayoko nung ganon. Because I stand, no to utang, yes to savings. Susunod, bibili, cash. Okay po ba yun? Cash. Wala kang problema. Wala kang iniisip. At malaki discount pag cash. Amen. Tama eh. Pwede ka naman mag-grab ka muna. Tama ba? No, mag-grab ka muna. But bakit ko tinuturo to? We need to be wise in our spending. Amen. Hindi ka pa nga nakagastos ng ganyan para sa Panginoon. Ginastos mo yung sarili mo. Di mamon yan. Last week we talked about, di ba, yung mammon. You can never serve both God and mammon. It's about service. Kanino ka ba talaga? Kay Lord ka? O sa world? Bakit sa world hindi ka nanghinayang gumastos ng malaki? Bakit pagka kay Lord nanghinayang ka? Sino ba talaga pinaglilingkuran mo, Diyos? Tapos hihingi ka kay Lord, Lord, i-bless mo ko. Pero ang una kikinabang, pinaglilingkuran mo, si Mammon. Dito pa ba kayo, mga kapatid? Alam niyo po, yung makuha talaga yung principle na to, i-bless ka talaga ni Lord. I-bless ka talaga ni Lord. Number 2, don't manipulate. Ito pa, yung iba po kasi, ginagamit po nila yung pera to manipulate people. Kung sila yung malaking kinikita, sila na may control sa pamilya, sila may say. Hindi natin gagawin yan. We don't manipulate people by money. Are you listening? Yung iba, ginagawa natin kay Lord yan. Lord, nagbigay na ako ha. Lord, nagbigay na ako. Lord, alam mo ba, may 12 na ako. May 144 na ako, Lord. Lord, bigay mo na. Pag di mo binigay, Lord, aalis ako. Pag umalis ako, Lord, marami kong disciples. Uy, hindi ka pwede magmalaki sa Lord. Lahat ng meron ka, galing kay Lord yan. Don't use it to manipulate. Tama? Nakanya ko. So you just give it by heart. Tama po ba? Kung maalala niyo yung mga topics po natin. Minsan kasi, parang ganito rin sa bahay, di ba? Yung mga nagtatampo sa magulang, meron pa ba nagtatampo sa magulang? Di ba? Nagtatampo sa magulang kasi, dapat bigay nyo to. Huwag din nyo binigay to. No? Ganun pa, no? No, we don't do that. We don't do that. Right? Because we are there to respect, we are there to honor our parents. Are you listening? May mga kabataan nandito, huwag niyong, di ko mo kayo yung maaring nakaangat kayo sa pag-aaral sa mga magulang nyo. You still look back. Kahit ano pang igaling ninyo, sila pa rin yung pinagmulan nyo. Kung hindi ka sa kanila, you will not go that far. Maaring hindi sila ganun kagaling, unlike you, kasi ikaw, iba ka na. Natutunan mo na through their mistakes. Di ba? Pero never mawala yung respect and honor sa parents mo. They are still your parents. Amen. Taas yung kamay ng mga anak.
Yung iba hindi pinanganak. I believe lahat tayo dito anak. Amen? Tama. No, kung ikaw'y pinanganak, anak ka. Amen? Ay, ewan ko, yung katabi mo sa kawayan ata galing. Pumutok lang yung kawayan, lumabas. Si malakas at si maganda. No? Pero kung ikaw ay anak, we don't do that. We don't manipulate. Okay po ba yan? We don't give just to manipulate people. No. We just give because we love people and that is who we are. Okay po ba yan? Kasi pwede sila, nagbigay sila, Lord, baka naman kami yung mas maraming part, ha? Hindi, they just give it to the Lord. Amen? Ay, binigyan kita, ha? Friends tayo. Ay, alam mo si pastor? Ay, oo nga. Di ba, ganun? No, we don't do that. We don't do that. Okay? Number 3, if you're writing the notes, there's a standard that we need to do. Give. Give. Bigay tayo. Magbigay tayo. Sino pinagpapala? Yung nagbibigay, yung tumatanggap. Bakit? Yung nagbibigay, ano mangyari? Though binigay mo sa kanya, but the Lord receives it. You give it to the church, the Lord receives it. Are you listening? No. And tingnan po yung 2 Corinthians 8:5. Ito yung sabi ko kanina, tuloy natin dito para makita natin, ano ba talaga habol ni Lord? Pera ba? Tingnan nyo po what makes God happy? Simulan ko yung ilalim. Ano sabi ng ilalim? This is what God wants. Ano raw yung want ni Lord? Ano yung approve kay Lord? Yun ang munang natin. Ano raw yun? Basahin natin ibabaw. And they gave in a way that we did not expect. Wow! Yung pagbibigay nila, out of this world. Unexpected. Supernatural. Bakit? Paano nasabing supernatural? Tignan nyo po. They gave themselves to the Lord. They gave themselves. Yun nga sabi ko, minsan, kaya natin magbigay sa Lord ng oras, ng lakas, ng paglilingkod, pero never natin kayang ibigay yung buong tayo. Pero sila, ano yung exceptional giving nila? They gave themselves to the Lord. And to us. Sino yung us? Yung mga leaders back then, yung mga disciples. Hindi lang nila binigay kay Lord. They gave it themselves to us. Na Pastor Paul, join kami dyan. Kung ano yung sinasabi ni Lord sa'yo, samahan ka namin. Where you go, we go. Where you stay, we stay. Who's your God? Siya yung Diyos namin. Are you listening? Ganon. Tapos ano susunod? Before they gave their money is just a response. Kaya anong sabi doon sa ilalim? This is what God wants. Pastor, magkano bibigay ko? Ano sabi ng Bible? Tithes is 10%. Pero hindi ako Bible. Ano pa? Pastor, offering, sacrificial giving, seed offering. Marami po yan kung titignan natin. Pero yun ba talaga habol ni Lord? Pera? Ano habol ni Lord? Ano habol ni Lord? Alam niyo po, when I read this verse, ang habol ni Lord, it's not what I have. It's me. Ako ang gusto ni Lord. Pwede kasi ikaw magbigay, pero hindi ako kasama ni Lord. Hindi ako sa Kanya. Pero hinahanap ni Lord, ano? Kay Lord ka. Sino hinahanap ni Lord? Ako. Ikaw. 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 It's not your money. Giving is not about money. It's all about the heart. Tayo po'y magtungo ng ulo, tayo manalangin. At habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, ask the Lord,
Lord, ano yung gusto mong sabihin sa akin sa message na to? Is it really, Lord, money ko lang ang habol mo? The words say, Lord, ang hinahanap mo, exceptional giving is when we give ourselves to you and to our leaders na nilagay mo. At habang nakatungoy ulo, nakapikit yung mata, anong area ng buhay mo that you need God to bless or to multiply? Maybe in the area of your emotion. Kasi marami nagkakamali ng desisyon. Kasi mali yung emosyon dahil sobrang saya, sobrang lungkot, sobrang galit, na eventually sabihin natin, bakit ko ba nagawa yun? Bakit ko ba nabitawan yung pangako na yun? Then you think, because emotional tayo. Or maybe in the area of our relationship. Meron bang kailangang ayusin sa pamilya? Or ito po, marami, finances. Do you need God to multiply your resources? Talk to the Lord. Maybe in the area of your ministry. And habang nakatungoy ulo, nakapikit yung mata, and now, just come before the Lord. Nakataas yung kanang kamay tungo sa langit at yung kaliwang kamay nakalagay sa puso. And just pray with me. Panginoon naming Ama, salamat po sa inyong salita na nagturo po sa amin that you are a God of multiplication. That if we give it to you, the little that we have, you will return it to us so that it will multiply and be a blessing to many. Gamitin niyo po ako maging pagpapala sa daigdig na ito. Salamat po, Panginoon. And kapatid, if this is your first time, you haven't received Jesus Christ in your life, at gusto mong pumunta ng langit, ang paraan lang is to receive Jesus Christ. And this is your first time to receive Jesus Christ sa buhay mo, samahan mo ka sa panalangin, just repeat after me. Jesus, thank you for paying for all my sins on the cross of Calvary. I open my heart and I receive you as my Savior, Lord, and King. And from now on, my desire is to follow you. Thank you for paying for all my sins. Thank you for forgiving me. Thank you for the eternal life that you have promised to all who believe in you. Thank you, Lord. Allow me to pray. Father, we thank you at this moment. I pray, God, instill in your hearts of your people that, Lord,
You are our multiplying God. And if we will just trust you, God, with the little things that you have given us, yung resources na meron kami, we believe that you will bless this. And ibabalik nyo to siksik, liglig umaabaw, for us also to be a blessing. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pag-ibig. Thank you for giving Jesus Christ a proof na wala po kayo hindi kayang ibigay sa amin. Salamat po. Ito po yung aming dalangin in Jesus' name. And I'll guess you po say, Amen and Amen.